serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Lones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapapakinggan po ulit ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA na hanapin ang lahat ng mga Pilipino sa bansang Israel. Ang kautusan ay inihayag ng Pangulo matapos ang airstrikes na isinagawa ng teroristang grupong Hamas sa Gaza Strip. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Cheloy Garafil, patuloy na nakikipag-ugnayan ang Philippine Embassy sa Tel Aviv at Migrant Workers Office o MWO sa Israel upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipinong naapektuhan ng kaguluhan sa naturang bansa. Ayon naman sa pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega, wala pang naiulat na nasawi o nasugatan at nasa maayos na kalagayan ang mga Pilipino sa Israel. Meron aniyang halos 30,000 Pilipino sa Israel na karamihan ay kasambahay at caregiver at marami ay nasa Tel Aviv, Haifa, mga 70 kilometro ang layo sa Gaza Strip. Nilinaw ni Undersecretary De Vega na ang naturang lugar ay hindi mismong nilusob ng mga terorista, subalit tumatama ng kaunti ang missile kaya patuloy ang kanilang pagmomonitor. Lahat aniya ng mga Pilipino roon ay nag-aalala at patuloy na sumusunod sa patakaran ng mga gobyerno ng Israel at Pilipinas. Nananatili din ang mga ito sa loob ng kani-kanilang mga bahay kung saan malapit sa bomb shelter dahil lahat ng gusali sa nasabing bansa ay mayroon nito. Nagbukas na rin ang DMW ng hotline, Viber at WhatsApp hotline numbers na tatanggap ng tawag at tanong mula sa OFWs at Filipino community na nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sa kaugnay na balita, nilinaw ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na wala pang kumpirmasyon kung may nakasamang mga Pilipino sa mga isinagawang pagdukot ng militanteng grupong Hamas sa naturang bansa matapos ang naging malawakang pag-atake ng Hamas fighters sa katimugan ng Israel nitong Sabado ng umaga. Ito ang ipinagbigay alam ni Philippine Ambassador to Israel Pedro Juni Lailo Jr. sa isang panayam sa programang Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas. Ayon kay Ambassador Lailo, kasalukuyang tensyonado pa rin ang sitwasyon sa Israel sa gitna ng kaguluhan sa Gaza at mga karatig lugar dulot ng mga labanan sa pagitan ng Israel Defense Forces o IDF at militanteng grupong Hamas.
Aniya, nagpapatuloy ang mga rocket attack sa katimugan ng Israel, ngunit medyo humupa na ang mga ito kumpara nitong araw ng Linggo. Dagdag ni Ambassador Lailo, pinapayuhan pa rin ang mga residente sa Israel na manatili sa loob ng kani-kanilang mga tirahan at maging handa sa pagpunta sa mga bomb shelter. Samantala, kasalukuyang naka-skeletal workforce ang embahada dahil nililimitahan na ang paggalaw ng mga tao sa Israel dulot ng nabanggit na pangyayari. Nasa 30,000 ang mga manggagawang Pilipino na nasa Israel kung saan karamihan sa kanila ay mga caregiver. Mula sa bilang na ito, nasa 300 ang nakabase sa Southern Israel na pinakaapektado ng malawakang pag-atake ng grupong Hamas nitong Sabado. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nakiisa si House Speaker Martin Romualdez sa mga kumukondena sa ginawang pag-atake sa Israel kung saan marami sa mga naging biktima ay mga sibilyan. Ayon kay Romualdez, ang karahasan ay lalo lamang magdudulot ng gulo. Nanawagan ito sa lahat ng partido, lalo na sa lider ng Hamas, na idaan sa mapayapang pag-uusap ang pagresolba sa kaguluhan. Tulad ng iba pang leader sa ibang bansa, naniniwala si Romualdez na respeto at proteksyon sa karapatan ng mga sibilyan ang dapat unahin salig sa international law. Siniguro ni Romualdez sa mga Pilipino sa Israel na kumikilos na ang pamahalaan upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Nitong Sabado, kasabay ng Jewish holiday na Simchat Torah, ay nagpaulan ng rocket ang grupong Hamas sa Israel. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, pinasisiguro ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chairperson Ron Salo sa Department of Foreign Affairs o DFA at Department of Migrant Workers o DMW ang kaligtasan ng mga overseas Filipino worker o OFWs na naiipit ngayon sa gulo matapos atakihin ng grupong Hamas ang Israel. Nababahala si Salo sa napaulat na pandurukot ng naturang grupo sa mga individual na maaaring may napasamang OFW. Dahil dito, pinakikilos ng mambabatas ang DFA at DMW na siguruhing ligtas na maibabalik ang mga Pilipino sa kanilang mga pamilya. Nanawagan din si Salo sa international community na suportahan ang pagtiyak sa karapatan ng mga OFW at sumunod sa international humanitarian law. Hiling din ng mambabatas na magkaisang bansa sa pagbibigay ng suporta at panalangin sa kaligtasan ng mga Pilipino na apektado para sa mabilis at mapayapang pagresolba ng gulo. Sa hiwalay na pahayag ng Philippine Embassy sa Tel Aviv, sinabi na bineberipika pa ang nasabing report na may mga Pilipinong manggagawa na nasa kamay ng Hamas. Samantala, kaugnay sa mga Pilipinong estudyante na bahagi ng Agro Studies Program ng Israel, kinumpirma umano ng person in charge na kumpleto at ligtas ang mga mag-aaral. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga senador nanawagan ng agarang pagpapabalik sa bansa at ayuda para sa mga Pilipinong nasa Israel. Ito ay sa gitna ng kasalukuyang gulo sa pagitan ng Israeli forces at ng Palestinian militant group na Hamas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Nanawagan ng mga senador sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na tiyakin ang magiging kaligtasan ng mga kababayan nating nasa Israel sa gitna ng gulo sa pagitan ng Israeli forces at Palestinian militant group na Hamas. Sa isang pahayag, inundina ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang karahasan laban sa mga inosenteng sibilyan at pinanawagan ang agarang pagpapalaya sa mga hostages. Giniit ng Senate President na hindi makakamit sa ganitong klase ng karahasan ang kalayaan o hustisya. Kapwa hinimok ni Zubiri at Senate Majority Leader Joel Villanueva
ang Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at iba pang mga ahensya ng gobyerno na tiyaking ligtas sa mga OFW doon at bigyan sila ng mga nararapat na tulong. Inanawagan ni Zubiri ang agad na paggamit ng Assistance to Nationals Fund para sa layuning ito. Pinahayag naman ni Senadora Grace Poe na dapat agad na ma-repatriate ang mga Pinoy habang bukas pa ang mga border. Habang pinaalalahanan naman ni Senate Committee on Migrant Workers Chairman Senadora Tulfo ang mga Pinoy sa Israel na manatiling alerto at tumutok sa mga mahalagang balita. Binigyang diin din ni Tulfo na mahalagang sumunod sila sa mga abiso at paalala ng mga otoridad mula sa gobyerno ng Israel. Mula Senado, ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, bilang bahagi ng kasalukuyang nagaganap na Joint Maritime Exercises ng Pilipinas at Estados Unidos o Sama-sama 2023 sa buong bansa, matagumpay na naisagawa ang 3 araw na konsyerto sa Legazpi, Albay, tampok ang mga banda mula sa US at Philippine Navies. Nagtanghal ang Philippine Navy Seabees Band Tampok, ang mga original Filipino music o OPM. Ibinida rin nito ang mga sariling komposisyon na pinalakpakan ng mga Albayano. Ipinamalas naman ng US 7th Pacific Fleet na may 8 miyembro ang kanilang talento gamit ang mga dekalidad na instrumento. Layunin ng nasabing aktibidad na mapalakas ang samahan sa pagitan ng naval forces ng dalawang bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipatatawag ng Land Transportation Office o LTO Central Office Intelligence and Investigation Division ang dati nitong empleyado na sangkot sa isa na namang viral road rage video sa Bulacan. Sa naturang video, makikita ang tila pambubuli ng dating LTO personnel na ibinagsak pang cellphone ng nakaalitang delivery rider. Matapos makarating kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ang naturang video, agad ditong inatasan ng Regional Director ng LTO Region 3 na magsagawa ng investigasyon sa insidente. Ayon sa LTO, ipatatawag ngayong linggo sa Central Office ang dating empleyado na si Gregorio Glian na nakadestino sa Licensing and Renewal Office sa San Jose del Monte, Bulacan. Babala ni Mendoza, oras na mabigo ang respondent na magsumite ng paliwanag ay ituturing itong pag-waive ng karapatan na mailahad ang kanyang panig. Kaugnay nito, pinatitiyak ni Mendoza sa LTO Region 3 na hindi na ito makababalik sa trabaho sa ahensya kahit kailan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, fare matrix o taripa hindi na kailangan sa pagpapatupad ng pisong dagdag pasahe sa mga pampasaherong jeepney. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, hindi na kailangan ng taripa dahil ang inaprubahang taas pasahe ay pansamantala lamang. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi na kailangan ng mga operator at tsuper na magpa-scale ng fare matrix o taripa sa pagpapatupad dito ng taas pasahe sa mga pampasaherong jeepney. Ayon sa LTFRB, maaari nang maningil agad ng pisong dagdag pasahe ang mga driver dahil ang inaprobahang taas pasahe ay provisional lang naman o pansamantala lamang. Ibig sabihin, simula pa kahapon October 8 ay otomatiko ng 13 piso ang minimum na pasahe sa traditional public utility jeepney
habang 15 naman para sa modern jeepney. Ito ay epektibo sa buong bansa alinsunod na rin sa desisyon ng LTFRB sa hiling ng mga transport group na taasan muna ang pamasahe upang makabawi sila sa gitna ng walang preno pa ring pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaugnay niyan ay pinalalahanan naman ng LTFRB ang mga tsuper na ipatupad pa rin ang 20% diskwento sa mga estudyante, PWDs at senior citizens na sasakay ng jeepney. Ito si Mera Anbastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nakipagpulong si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Ben-Hur Abalos sa mga opisyal ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP para sa pagpapatupad ng Executive Order o EO 41 alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inilabas itong nakaraang linggo ang EO 41 na nagsuspende sa paniningil ng pass-through fee sa lahat ng national roads upang maging magaan ang daloy ng mga kalakal sa bansa. Sa naturang pulong, hinikayat ni Abalos ang member leagues ng ULAP at iba pang lokal na pamahalaan o LGUs na magpasa ng resolusyon na susuporta sa EO 41. Ayon sa kalihim, mahalagang maging katuwang ang LGUs upang maging epektibo at mabilis ang pagpapatupad ng EO sa bansa. Sa panig ni ULAP President Governor Dax Cua, tiniyak nito na magpapasa ng resolusyon para matiyak na tatalimang lahat ng lokal na pamahalaan sa direktiba ng punong ehekutibo. Hihilingin din aniya nito sa mga pinuno ng LGUs na magpasa ng mga ordinansa na nagsususpinde sa pangongolekta ng mga bayarin sa kanilang mga nasasakupan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipinaabot na ng pamahalaan ng tulong pinansyal sa pamilyang naiwan ng Pilipinong mangingisda na nasawi sa Taiwan. Ang Pilipinong mangingisda na nagtatrabaho sa isang fishing company sa Taiwan ay namatay habang nasa loob ng isang Taiwanese vessel noong huling bahagi ng Hunyo. Ayon kay Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairperson Silvestre Bello III, ito ang unang kasong naitala kung saan isang OFW ang namatay na sakop ng kanilang opisina sa Taiwan. Sa isinagawang autopsy, lumabas na ang 28 taong gulang na OFW ay namatay sa atake sa puso habang nasa karagatan. Noong Setyembre 14 lamang nakarating ng bansa ang labi ng OFW dahil sa autopsy na isinagawa sa Taiwan Prosecutor's Office. Paliwanag ni Labor Attaché David Desdicang ng Migrant Workers Office sa Kaohsiung, ito ay dahil sa pagkaantala sa pagproseso ng mga dokumento dahil sa magkakasunod na bagyo na tumama sa Maynila at Taiwan. Sa ngayon, bukod sa insurance benefit na 1.5 million Taiwan dollars o katumbas ng higit 2.6 million pesos, nakatanggap din ang pamilya ng OFW mula Narvacan, Ilocos Sur ng 100,000 pesos bilang death benefits, burial assistance na 20,000 pesos at livelihood grant na 15,000 pesos mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Meron ding tulong pinansyal mula sa Department of Migrant Workers o DMW na nagkakahalaga ng 30,000 piso. Ipinaabot ni Bello ang pakikiramay sa pamilya ng yumaong OFW at siniguro ang nararapat na matanggap na tulong ay maibibigay agad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, naniniwala naman ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na kayang maiwasan
ang pagbara ng mga daluyan ng tubig gaya ng mga kanal, estero at iba pa kung lilimitahan na ang paggamit ng plastik. Kaya payo ng MMDA sa publiko sa halip na bumili ng tubig na nakalagay sa plastik na bote, mas mainam na gumamit na lamang ng tumbler. Ayon pa sa MMDA, bagamat maliit na bagay pero malaki ang maiambag nito upang mapangalagaan ang kalikasan at makatitipid pa dahil mababawasan ang potensyal na basura. Kasunod nito, inihayag ng MMDA ang proyektong Recyclable Mo Palit Grocery Ko, kung saan maaaring palitan ng mga grocery item ang mga nakolektang recyclables sa Mobile Materials Recovery Facility. Kasabay nito, muli itong nanawagan sa responsableng pagtatapon ng basura matapos ang nangyaring declogging operations nitong weekend kung saan nahirapan ang mga tauhan ng MMDA na maglinis ng daluyan ng tubig dahil sa mga nakabarang basura. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita bilang pagdiriwang sa ika-84 na anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod ng Quezon at komemerasyon sa ika-51 anibersaryo ng pagkamatay ni National Artist Fernando Amorsolo, itinampok sa Quezon City Hall ang exhibit tribute na tinawag na Project Amorsolo. Katuwang ang Pinoy LUG o Lego User Group, muling binigyang buhay ang tatlong kilalang gawa ng pambansang alagad ng sining sa anyo ng Lego Brick Mosaic. Pinangunahan ang pagbubukas ng exhibit sa Legislative Wing ng QC Hall ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, Sylvia Amorsolo Lazo, anak ni Fernando Amorsolo at presidente ng Fernando C. Amorsolo Art Foundation at mga kinatawan ng Pinoy LUG. Makikita sa exhibit ang gawa sa Lego Mosaic ng mga kilalang obra ni Amorsolo kabilang ang Bayanihan, Early Traders at Dalagang Bukid. Mananatiling bukas sa publiko ang naturang exhibit hanggang Oktubre 20. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 2 pang bayan sa Region 2 nagsimula na sa pagtatayo ng Super Health Center. Ang kabuoang ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Duang nailipay di Rehiyon 2 si madaan di Super Health Center wano SHC manamnama ang makatulong kadagiti rinibong umili. Na isa ang kati-groundbreaking ceremony kadagiti ili ti San Mateo, di Isabela, kandi apari di Cagayan, ngayong dauluan di Department of Health Cagayan Valley Center for Health Development. Dahil di proyekto kat nakalinya iti advokasya ni Secretary Ted Herbosa para iti panang papigsa ti healthcare system di Pagilian, ang malaksid iti panang ragpat ti Universal Health Care. Karaman pa dito iti panang papigsa iti healthcare infrastructure. Ti SHC katapasaya ata kadawian na Rural Health Unit nga agserbikas medium-sized polyclinic kan manamnama among ipaay ti komprehensibo a PhilHealth outpatient services, state-of-the-art laboratory facilities, agraman ti parmasya, birthing services, dental care kan dadumapaya healthcare amenities, anakalinya mo ti tarigagay ni Senator Christopher Bongo amay paayan ti universal access ti amin iti di kalidad a healthcare services. Manipod to Gagaraw City dahil ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dumako naman tayo sa Baguio City, ilang LGU. Sa Cordillera, hinihiling na pulis ang manilbihan bilang Special Electoral Board. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Jong Munar. Talo nga ili ti probinsya ti Abra kan maysa sadyay Kalinga ay tinagkidaw ti Commission on Elections Cordillera no mabalin kat police personnel tig serving a Special Electoral Board. Sigon kani Commission on Elections Cordillera Regional Director Attorney Julius Torres, naawat na itikidaw dagiti upat ang munisipalidad. Base itikidaw walo a voting precinct sadyay Bangged Abra ay tinagkidaw a police tig serbi a Special Electoral Board duwas sadyay Pilar bayat sadyay met Lubuagan Kalinga ket sangapulo kat maysa polling precincts. Iti panangilawag ni Torres sa nangakayat digiti teachers nga agserbi akas electoral board kadagiti nasaw nga lugar gabota agbutang dagatoy iti posible mapasama kadakwada gaboti nakaro atensyon iti nagbabaitan digiti kandidato. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadabang para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac, Catanduanes. Lalawigan ng Catanduanes, umani ng mga parangal sa ATAP DOT Pearl Awards 2023. Narito ang balita mula kay Jan Tatad. Nagresibinin mga onraan probinsya nin Catanduanes sa piganap na Association of Tourism Officers Department of Tourism Pearl Awards 2023 na isinagibo sa Boracay Island, Malay, Aklan kan nakaaging Oktubre 4 hanggang 6. Ang Pearl Awards tig sa sagibo lampang taon para igawat inikan atop as hindi DOT bilang pagmidbid sa mga pagsusumikap kan mga tao sa industriya kan turismo, partikularmente ang mga lokal na gobyerno sa pagmamantinir kan sa indang kasaysayan sa kultura. Digdi hinirang na first runner-up sa Best Cultural Festival category provincial level and Catanduanes Abaca Festival, mantang second runner-up man sa Best Brochure for Tourism Promotions provincial level and Happy Island Tourism Brochure. Personal na tigresibe ni Provincial Tourism Officer Carmel Garcia ang nasabi mga ondra sa awarding ceremony kan ikalimanin Oktubre. Sa mensahe na ipinadara sa Radyo Pilipinas ni Garcia, sinabi kaining sarong inspirasyon na marekognisa bilang one of the best and sa indang mga esperso na maipamidbid ang Catanduanes sa bilog na kinabaan. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. 63 PDL mula sa Mandaue City Jail, male dormitory, matagumpay na nakapagtapos sa pinakaunang jail-based drug rehab program. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Sa 63 ka mga person deprived of liberty kun PDL gikan sa Mandaue City Jail Male Dormitory ang malampuson nga nakahuman sa unom ka buwan nga jail-based rehabilitation program. Sila usab mao'y naglangkob sa labing unang batch sa mga PDL nga gipaubos sa maong programa pinansigdaan sa Mandaue City Substance Abuse Prevention Office. Matod ni Attorney Ben Menzano kinsang labaw sa MC Sapo nga tumong sa maong programa nga matabangan ang Bureau of Jail Management and Penology sa pag-rehabilitate sa ilang mga PDL nga nalambigit sa illegal nga drogas. Gipasabot ni Manzano ang programa ubos kini sa katatagan, kalusugan at damayan ng komunidad diin ang mga PDL ipaubos sa Psycho-Educational Rehabilitation Programa. Sa maong rehabilitation session, tudluan ang mga PDL kabahin sa self-development ug self-reflection aron nga hingpit silang mubiya sa mga kalihukan nga dunay kalambigitan sa illegal nga drogas. Gibutyag usab ni Attorney Manzano nga gawas sa rehabilitation ang maong programa makatabang usab sa mga PDL sangnit ang oras nga ilang gigahin sa programa mahimo nga ikaltas sa ilang sentensya sa gayon nga mahukman na ang ilang kaso. Base sa datos sa Mandaue City Jail, 38% sa mga anaa sa male dormitory ang dunay kaso nga may kalambigitan sa illegal nga drogas. Ikan din sa Dakbayan sa Sugbo, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo. Libreng spay at neuter para sa aso at pusa isinagawa sa Iloilo City bilang bahagi ng Animal Welfare Week. Pakinggan ang kabuuan ng ulat na ihahatid sa atin ni Emmy Santiagudo. Masobra 50 ka mga hinuptanan nga ido kag kuring ang nakaagom sang libre nga spaying kag neutering services sang Office of the City Veterinarian sang Sabado, Oktubre 7 sa Sunburst Park bilang kabahin sang selebrasyon sang Animal Welfare Week. Suno kay City Veterinarian Fernando Abulencia, masobra 50 ka mga hinuptanan nga ido kag kuring nga nakapasa sa pre-registration ang ginpaigdalom sa libre nga spaying kag neutering. Magluwa sa libre nga spaying kag neutering naghiwat man sang mass rabies vaccination. Isa man ka pet walk ang ginhiwat halin sa Sunburst Park, Plaza Libertad kung sa diin nag-stop over sa San Jose Parish Church kung sa diin ginhiwat ang pet blessing. Ginpayag na Abulencia nga bilang kabahin sa selebrasyon sang Animal Welfare Week, ang libre nga spaying kag neutering services sa mga hinuptanan ang isa sa ginatanyag sang ilang opisina agud masulbar ang problema sang overpopulation sang mga stray dogs sa syudad sang Iloilo. Para naman sa mga wala nakahingagaw sa ginpatigayon nga libre nga spaying kag neutering sang Sabado, may natala na pangas masunod nga schedule sa katapusan nga semana sang Oktubre sunod sa City Veterinarian. Nagpanawagan naman si Abulencia sa mga Ilonggo pet owners nga mangin responsable sa ilang mga hinuptanan nga ido kag kuring kag pasiguraduhon nga regular ini nga makabaton sa nga bakuna batok sa rabies. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, ito si Emino Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. 10 bilyong pisong halaga ng investment ipapasok ng negosyanteng mula sa UAE sa probinsya ng Davao del Norte. Narito ang detalye ng balita na ihatid sa atin ni Armando Feniquito mula sa Davao. Mukabat sa 10 bilyones pesos ka kandidat sa investment ang buot ibubo sa usa ka negosyanteng gikan sa United Arab Emirates diha sa probinsya sa Davao del Norte. Mismo si Davao del Norte Governor Edwin Huwaid ang nagsilbing tour guide sa mga nibisita ang negosyanteng gikan sa Dubai, United Arab Emirates palibot sa nagkadaayang kalungsuran ug mga syudad sa probinsya niadto Oktubre 7, 2023. Gipresentar sa gobernador at tubangan sa mga mamumuhunan ang mga lugar nga dunay potensyal nga pagatukurang og negosyo kalakip sab ang mga tourist destination sa probinsya. Ini aktual nga gilibot sa opisyal ang mga bisita sugod sa Tagum City padulong sa mga lungsod sa Asuncion, Kapalong, sa Totobas, Carmen o sa mga syudad sa Panabo o Island Garden City of Samal nga maoy nagsilbi katapusang destinasyon sa maong lakaw. Nagpadayag sa iyang dakong kalipay ang gobernador sa pag-abot sa maong mamumuhunan sa anglit matud pa makahatag kini dagkong oportunidad sa mga katawhan ug makainggan pa kini sa ubang mga dagkong negosyante sa ubang mga kadasuran nga mosulod sa probinsya. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business.
Umabot sa 78.7 bilyong dolyar ang antas ng Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas sa katapusan ng Setyembre taong 2023, bahagyang bumaba ito mula sa nakaraang buwan na nasa 79.6 na bilyong dolyar. Ang nasabing GIR ng bansa ay nagbibigay ng matibay na external liquidity buffer na katumbas ng 7.3 na buwang halaga ng mga import at 5.7 na beses ang halaga sa short-term external debt ng bansa batay sa original maturity. Ang pagbaba na ito ay pangunahing dulot ng pagbabayad ng national government ng foreign debts at ang pagbaba ng halaga ng gold holdings ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP dahil sa pagbaba ng presyo nito sa pangdaigdigang merkado. Kasabay din ito ang pagbaba ng net international reserves ng Pilipinas sa 78.7 bilyong dolyar noong Setyembre mula sa August level na 79.5 bilyong dolyar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan ng Department of Agriculture o DA na hindi tataas ang presyo ng bigas hanggang sa unang bahagi ng taong 2024. Sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na nakikita ng gobyerno ang matatag na supply ng bigas kasunod ng panahon ng pag-aani at sa inaasahang pagdating ng mga inangkat na bigas mula sa ibang bansa. Ayon kay De Mesa, nasa mahigit 271,000 metriko tonelada ang karagdagang supply ng bigas ang inaasahang darating sa bansa hanggang sa katapusan ng taon. Posible din anya na pumalo sa 77 araw ngayong buwan ng Oktubre at sa buwan ng Nobyembre ang national inventory stocks at aabot naman ng 74 na araw sa katapusan ng pag-aani. Subalit nakikita naman ng DA na posibleng tumaas ang presyo ng itlog sa katapusan ng taon dahil sa malakas na demanda nito pagdating ng panahon ng Christmas season. Ayon kay De Mesa, 40% ng produksyon ng itlog ay ginagamit ng mga industrial users, mga gumagawa ng tinapay, cakes, sa hotel at restaurants at 60% naman sa mga household users. Sinabi ng kalihim na magtataas ang presyo ng itlog subalit stable pa naman ang supply natin kaya't hindi inaasahan na sobrang taas ang idadagdag sa presyo nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinatayang 2 piso hanggang 3 piso ang maaaring ibaba sa halaga ng mga produktong petrolyo na ipapatupad ng mga oil players itong linggo sa bansa. Base sa datos mula sa Means of Platts Singapore o MOPS, ang basihan ng presyo ng petrolyo ng Pilipinas, tiniyak ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na magkakaroon ng rollback sa 3 produktong petrolyo. Bababa ang presyo ng gasolina ng 3 piso at 5 sentimo kada litro nito, ang diesel 2 piso at 45 sentimo kada litro, habang ang kerosene ay 3 piso ang ibababa nito kada litro. Sinabi ni Romero na ang rollback ay dulot ng pangamba ng mga international oil players sa mas mataas na interest rates na maaring magpababa pa sa demanda sa petrolyo. Dagdag pa dito ang mas malakas na halaga ng dolyares na nagtutulak sa humina naman na pinansyal ng ibang bansa at apektado rin ang demand. Inaasahan na magiging malaking tulong ito sa mga motorista, lalo na ang mga pampublikong sasakyan na matagal nang umaaray sa taas ng presyo ng diesel. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita,
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan ni Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino na madaragdagan pa ang mga Pinoy athletes na makakalahok sa 2024 Olympic Games sa Paris. Sa ngayon, 4 na Pilipino na ang pasok sa 2024 Summer Games. Una nang nagkwalipika si Paul Volter EJ Obiena kung saan niya nalundag ang Olympic standard na 5.82 meters sa Bauhaus Galan sa Stockholm, Sweden nitong nakaraang Hulyo. Nagkwalipika rin si Pinoy boxer Yumir Marshall kung saan umabot siya sa finals ng men's 80 kg division sa 19th Asian Games Boxing Competition. Ang kapwa gymnast na si Carlos Edriel Yulo at Alea Finnegan ay patungo din ng Paris base na rin sa kanilang performance sa World Cup Championships sa Antwerp. Inaasahan naman ni Tolentino na madaragdagan ito mula sa mga magpapartisipa sa weightlifting kasama na si Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa golf, track and field, swimming at tennis. Samantala, kinumpirma ni Tolentino na formal nang nag-request ang POC na payagan si Filipino boxing champion Manny Pacquiao na makasali bilang amateur sa 2024 Paris Olympics. Ayon kay Tolentino, nagpadala na sila ng sulat sa International Olympic Committee para maiproseso ang eligibility ni Pacquiao sa pamamagitan ng universality rule. Umaasa naman ang POC na agad na maaprubahan ang kanilang mga kahilingan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling malinis ang record ng University of the Philippines sa loob ng 3 laban pagkatapos ibigay ng Fighting Maroons ang unang talo ng National University 78-60 sa pagpapatuloy ng UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Ito na ang pinakamagandang laro ni Francis Lopez kung saan nakalikom siya ng 14 na puntos, 7 rebounds, 4 na assists, 2 steals at 1 block. Nagtapos naman si CJ Cancino ng may 12 puntos para sa UP, habang ang reigning most valuable player na si Malik Diouf ay nagposte ng double-double, 12 puntos, 13 rebounds at 1 block. Nag-ambag din si Harold Alarcon ng 10 puntos habang nagdagdag sina JD Kagulangan, Raylan Torres at Jerry Abadiano ng 8 markers. Bumagsak naman sa 2-1 record ang Bulldogs kung saan pinangunahan ni Jake Figueroa ang kanilang kampanya na may 13 puntos at 10 rebounds. Nagdagdag naman si Omar John ng 11 puntos habang nakagawa si PJ Palachello ng 10 markers at 6 na boards. Target ng UP na makuha ang kanilang ika-4 na panalo laban sa Far Eastern University itong darating na Miyerkules ng umaga sa Mall of Asia Arena, habang susubukan ng NU na makakuha ng panalo laban sa University of Santo Tomas sa hapon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang mainit na panimula ng Lyceum of the Philippines University sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Munti ka nang matalo ang Pirates mula sa huling bugso ng opensa ng San Beda University, subalit hindi na rin sila naabutan ng Red Lions 67-62 sa larong ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Naging susi sa panalo ng Pirates ang balanse atake mula kina McLeod Guadana,
kung saan siya nakalikom ng 12 markers, 3 rebounds at 2 assists, at kay Renz Villegas na nakapagbigay ng 11 puntos at 5 boards kung saan nanguna sila sa 4 na players mula LPU na nakascore ng 10 puntos pataas. Nakascore naman sina Enoch Valdez at John Barba ng 10 puntos bawat isa, habang nagtapos si Sean Umali ng may 9 puntos at 12 rebounds. Ito na ang ika-6 na sunod na panalo ng Pirates sa loob ng 6 na laro, habang ang San Beda ay bumagsak sa 3-2 record. Nasayang naman ang 23 puntos, 3 assists at 3 steals ni Jacob Cortez para sa panig ng Red Lions. Susunod na mga kalaban ng LPU ay ang Emilio Aguinaldo College sa darating na Miyerkules, habang makakaharap ng San Beda ang Jose Rizal University sa darating na Sabado. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabag ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito na-cancela ang nakatakdang love trip pa noong October 7 ng love team o kapuso love team na sila Julian San Jose at Raver Cruz, kasama ang komedyanteng si Bubay sa Small Lars Auditorium ng Tel Aviv University sa Israel dahil nga sa nagaganap na kaguluhan doon sa nasabing bansa. And ayon sa Instagram post ng Sparkle GMA, and we quote, "Special advisory in view of the recent reports we are getting from Tel Aviv, the management of Sparkle would like to announce that Julian San Jose, Raver Cruz, Bubay, and the Sparkle team who are currently in Israel now for a concert are all safe." And sabi pa sa official statement, the show for tonight was already canceled and the whole GMA team will leave for Manila as scheduled. And we thank everyone for their well wishes as we pray for their continued safety and protection. And siniguro ng mga organizer ng nakatakdasa ng concert ng celebrity couple sa Israel na maayos ang kanilang sitwasyon doon. And sa isang Facebook page naman ng isa sa namamahala ng show na si Maris Gonzalez, siniguro nila na safe ang buong team, partikular na sila Julian, Raver at Bubay. And ayon sa FB post ni Maris, and we quote, "Shalom, Raver, Julie, Bubay, and the whole team are safe." And regarding the concert, dahil po sa kasalukuyang situation, kailangan po nating i-postpone ang concert. I-announce po namin ang panibagong date ng Julie Ver concert with Bubay in Tel Aviv, and we will keep you updated. Keep safe everyone. Thank you. And kinumpirma pa rin ng manager ni Raver na si Albert Chua na safe ang kapuso couple at syempre si Raver at ang lahat ng kasama sana nila sa nakanselang concert at naghihintay na lang sa pagbubukas ng airport sa Israel para makauwi na sila ng Pilipinas. And pagkukumpirma ni Albert, and we quote, "So far safe sila ngayon, na-cancel na yung show nila. They are still waiting for the airport to be open para
uwi sila. And sana makauwi sila today. And waiting pa sila sa pagbubukas ng airport. Biglang nagsara kasi. And nag-Viber si Ray ngayon lang. And naka-lockdown sila at nag-advise to stay inside at close pa rin ang airport. Pero safe naman daw sila. Sa ngayon, di pa sila pinapalabas. And we all hope na makabalik na ang Kapuso couple, pati na ang buong team pabalik na nga Pilipinas. And matatandaan mga kachismis na lumipad sina Raver and Julianne patungong Israel 3 days ahead of the concert para makapamasyal sa bansa. Ngunit, nag-declare na ng state of war ang Israel laban sa grupong Hamas dahil sa sunod-sunod na rocket attacks mula sa Gaza Strip. And samantala, officially married na ang Kapuso actress LJ Reyes sa kanyang non-showbiz partner na si Philip Evangelista sa New York sa Amerika. And naganap ang intimate wedding nina LJ at Philip sa The Bevin House, New York City noong October 7, petsa sa US of A. And posted sa kanilang social media account ang isinuot nitong white wedding gown. And biyaheng New York din ang bumiyahe pa New York ang bridal team ni LJ sa pangunan ng kanyang makeup artist na si Mika Marcaida, habang ang kanyang hairstylist niya na si Mark Bakiran ay kasama din sa team upang ayusin o ayusan ng celebrity bride. And as of now, wala pa yung mismong ganap sa kasalan. Pero ayon sa mga nakalap nating chismis, pamilya at malalapit na kamag-anak at kaibigan lamang ang imbitado sa nasabing wedding. And ang mga hindi naman daw naka-attend sa kasal na yon ay nanood na lamang sa live streaming. And wala daw halos rumampa bilang bahagi ng entourage sa naganap na wedding. And nakasama lang na naglakad sa altar ay ang anak ni LJ na si Summer bilang flower girl na sinundan ng panganay niyang si Aki at ang anak niya na si Phil sa una nitong nakarelasyon. And nung last May 2023 mga kachismis, ibinahagi ng dating partner ni Paolo Contis sa kanyang Instagram at Facebook page ang ilang litrato na kuha sa ginawang proposal ni Philip sa isang beach resort with a caption na halaw mula sa isang Bible verse, and we quote, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." O, diba? Congratulations kay LJ at sa kanyang groom na si Philip. And eto pa mga kachismis, nagbahagi ng isang makabuluhang post ang Pinoy henyo master na si Joey De Leon sa kanyang X account noong October 6 matapos masungkit ng Gilas Pilipinas ang gold medal sa ginanap na Asian Games 2023. Sa caption ng henyo master sa kanyang X account, and we quote, "Hindi lang pala red queso de bola kundi gold medal for basketball. Congrats Gilas, and while eating our queso to celebrate, we are waiting for the return of another bola or bula." Gets nyo? And nagbigay naman ng iba't ibang reaksyon ng mga kachismis kaugnay sa nasabing post ni Joey. And narito ang ilan sa kanila mga kachismis. And we quote, "Gets na gets henyo master. Konting kembot na lang, kanta na tayo ng Eat Bulaga." And ito pa "Return of Bula will be the greatest Christmas present of all time." And ito pa Bula ganern. And ito pa pahabol pa ng mga tweets. Gets na gets Sir Joey. Parang Pasko din, nararamdaman namin na malapit na. And eto pa panghuli, can't wait po for the return of Eat Bulaga TVJ. And ito matatandaan na naging mainit ang debate, ang usapin ng copyright ng Eat Bulaga sa pagitan ng Tape Inc. at nina Joey na siyang nakaisip umano ng pangalan ng nasabing noontime show matapos ang rebranding ng nasabing production company. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat Mama JT para sa ating segmentong Balitang Artista. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang, sa studio. Kasama natin si Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin, syempre, ng ating segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At pinasasalamatan din natin, syempre, ang ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media page o account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag